Dapat sumipot sila, sinasabi nga rito eh. Ang nangyari, hindi sila sumipot. Opo. Yun pa lamang, mali na po. Opisyal na liham sa tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasaad na ang mga miyembro ng gabinete at iba pang mga opisyal ay hindi makikilahok sa Senate hearing ngayong araw. Nabanggit din sa liham ang executive privilege at binigyang diin yung sub-judice rule dahil may 4 na petisyon umano kasalukuyan sa Supreme Court. Hindi pwede, sinabi na ng Korte Suprema, na hindi po blanket invocation. Hindi pwedeng sa lahat ng bagay ay pwede mong sabihin executive privilege. Specific lamang na mga bagay. Hindi mo pwedeng sabihin, wala kang pakialam, wala akong sasabihin sa'yo, tulog na ako. Gawin mo sa asawa mo yun. O hindi sinaksak ka habang natutulog. Ginigitan ka na niya o pinutulan ka. Na ang pribilehyo bilang asawa. Yun po ang halimbawa niyan. Yan ang ginawa nung Neri. Kung isi-simplify natin, of course that is an oversimplification, pero para lang may idea yung mga taong walang background sa batas. Ayun. Katulad ni Claire Castro. Nasasabihin niya, executive privilege, hindi pwedeng sagutin kahit ano. Hindi po ganon. Kung saan po, ang executive privilege, na ito po ay maaaring i-invoke ng ating Pangulo at ng kanyang mga high-ranking officials. At hindi porket in executive privilege, sasabihin mo, hindi na pupunta yan. That is not the correct invocation. At hindi para sa executive secretary ang sasabihin sa Senado. Ang dami nilang sinabi, tama na yon. Wala na silang pwedeng sabihin. Hindi po saklaw ng executive secretary. You cannot substitute your wisdom and judgment for that of the legislature. Kaya nga may separation of powers. Tama si Manang Aimee. Ba't tayo niyo sumipot? Tinatago kayo? Oo, di ba? Pangit yung optics. Aray ko. Oo. Kung meron naman talaga executive privilege, but the manner by which you invoke is na hindi na sila dadalo. I-snub na namin. Hindi na kami pupunta. Executive privilege yan. Hindi na kami magsasalita. Di pwede yun. Oh, kabastusan yon, kalapastanganan yon sa saligang batas at kayabangan yon. That is the height of arrogance. Oh. Okay. Anyway, ituloy natin tong ating discussion, ano? Opo. Yung ito naman ay aking payak na opinion lamang bilang isang small time na lawyer. Yung inilatag na mga pamantayan ng kataas-taasang hukuman na Tagalog, ano? Kung kailan pwedeng mag-apply iyong executive privilege. Okay. Tignan natin kung pasok. Kasi ang nangyari, hindi sila sumipot. Opo. Yun pa lamang, mali na po. Kasi nilagay dito, hindi pwedeng sabihin na hindi na sila sisipot. Ayun. Dapat sumipot sila, sinasabi nga rito eh. Yung desisyon sa Neri, hindi pinagbabawal na ipatawag na muli. Yan. Ngunit, kailangan, pag may mga tanong, specific na tanong, doon i-invoke ang executive privilege. Pero attorney, medyo bumaba ang level ng aking pagkakaintindi, no? Tungkol dun sa decision ni ni speaker. Oo nga eh. Nasana, paano yun? Yung mga ibang senador. Teka, tingnan muna natin. Yun bang tinatanong ni Manang Aimee tungkol sa pag-aresto kay Pangulong Duterte ay ito ay may koneksyon, may kaugnayan sa negosasyon sa pagitan ng Republika ng Pilipinas at isang pamahalaan, isang state o isang estado o ibang bansa? Unang-una, wala po. Ito ba ay tungkol sa isang treaty o tratado? Hindi tarantado ha, iba naman yun. Tratado sa pagitan ng Pilipinas o ng ibang bansa? Hindi po. Bakit? Ito po ay tungkol sa dalawang bagay ang kanilang sinasabi. Ano po yun? Sinasabi nila yung ICC. Wala na po tayong treaty dahil umalis na tayo sa Rome Statute. Ayun. So,
far from being a negotiation with a foreign government or the United Nations or a group of foreign governments, etc. Ito po ay tungkol sa isang bagay na wala na po, tinanggal na natin yung ating partisipasyon sa treaty na yon. So hindi tayo pwedeng makipag-usap doon sa foreign government o sa ICC o kung sino pa mang Poncio Pilato na sabihin natin ito ay tungkol sa treaty. Wala po yun. Hindi po treaty yan. Wala po to tungkol sa treaty. Wala pong involved dito na foreign power na may embarrass tayo kasi pagka ikaw ay mayroong pag-uusap sa isang foreign power, it has to be with respect to policy making ng Pangulo. Okay. Yung sa Interpol, hindi naman po treaty yung sa Interpol. Kaya po, ang paulit-ulit natin sinasabi, yung Interpol po, agreement lamang po yun. Ito ay agreement, hindi po treaty yun because the Interpol is not a sovereign power. Wala pong power magpag-treaty ang Interpol. Interpol is a group of nations na nagsabing, magtutulungan tayo. Kanya sinasabi natin at ito ay makikita natin sa website ng Interpol. Unang-una, hindi pwedeng mamilit ang Interpol na sundin mo yung red notice. Ito nga pala, wala pang ang red notice eh. Wala pa, diffusion lang pala eh. Even with a red notice, hindi pwedeng pilitin kung ayaw ng gobyerno. Ibig sabihin, this is not a treaty obligation. Kasi kung treaty, may obligatory nature ang isang treaty. Parang batas yun eh. Okay. Yun lamang, malalaman mo na hindi treaty yung sa Interpol. So, hindi na pwede yung unang-unang criterion kung kailan pwedeng invoke ang executive power. Pangalawa, hindi pwede, sinabi na ng Korte Suprema na hindi po blanket invocation. Hindi pwedeng sa lahat ng bagay ay pwede mong sabihin executive privilege. Specific lamang na mga bagay. Okay. Eto pa, number 3. Yung pwede lang mag-invoke noon katulad ng pinorshadow natin kanina ay those that are in close operational proximity to the President na kailangan ay pwede niyang sabihin ang mga confidential na bagay dun sa taong yon. Sino yung mga taong yon? Miyembro ng gabinete katulad ni Romulo Neri. The chairman of the National Economic Development Authority is of cabinet rank. Ayun. Yan ay hindi pwede kay Torre. Hindi naman miyembro ng gabinete si Torre. Yan hindi pwede kay Barbil. Hindi rin. Ang chief PNP has the rank of director 4 ng sa hierarchy doon sa plantilla ng PNP. Director 4 lang ang ranggo ng chief PNP. Marami lang pribilehiyo. Okay. Number 4, this is about policy, not the implementation of policy. Kasi may policy na eh. Correct. Ano ang policy? Umalis na tayo sa ICC. Sinabi ni Bongbong, hindi tayo babalik sa ICC. The policy has been set. Implementation na lamang to ng batas. Wala pong there is no such executive privilege pagdating sa implementasyon ng batas because the President and the cabinet members as executive officers ay mayroong interes ang publiko kung paano nila pinapatupad ang batas, kung ito bang pagpapatupad nila sa batas ay maayos o hindi. Yan. Okay? Okay. Ito ang comparison yan. Although hindi perfect analogy, syempre, bago tayo magtapos. Opo. Mag-asawa kayo. Dumating yung lalaki, lasing. Madaling araw. Sasabihin ng asawa niya, "Oy, saan ka galing?" Yung ginagawa ng gobyerno, sinasabi niyang executive privilege, wala kang pakialam. Hindi pwede yon. Okay. Ito ang invocation ng executive privilege kung ihahalin tulad natin sa mag-asawa. Dumating yung asawa, lasing. "Oy, saan ka galing?" "Ay, kasama ko yung isang kliyente." "Saan kayo pumunta?" "Pumunta kami dun sa restaurant sa BGC." "Anong ginawa nyo?" "Nag-inuman kami habang dinidiscuss yung kaso."
Okay. Anong diniscuss nyo tungkol sa kaso? Hindi na kita pwedeng sagutin dyan kasi may lawyer-client confidentiality na yan. Yun ang tamang invocation ng executive privilege. Hindi mo pwedeng sabihin, wala kang pakialam, wala akong sasabihin sa'yo, tulog na ako. Gawin mo sa asawa mo yun. O hindi sinaksak ka habang natulog. Ginigit ka na o pinutulan ka ng pribilehyo bilang asawa. Yun po ang halimbawa niyan. Yan ang ginawa nung Neri. Kung isi-simplify natin, of course that is an oversimplification, pero para lang may idea yung mga taong walang background sa batas. Katulad ni Claire Castro. Nasasabihin niya, executive privilege, hindi pwedeng sagutin kahit ano. Hindi po ganon. Yan po ang halintulad yung, wala kang pakialam kung anong ginawa ko. Or, sinagot mo, saan ka pumunta, sa BGC, anong ginawa mo, na kumain kami, uminom kami, sinong kasama mo, kliyente, anong pinag-usapan nyo, confidential na yon. May tamang paliwanag. At, hindi porket in executive privilege, sasabihin mo, hindi na pupunta yan. That is not the correct invocation. At hindi para sa executive secretary ang sasabihin sa Senado. Ang dami nilang sinabi, tama na yon. Wala na silang pwedeng sabihin. Hindi po saklaw ng executive secretary. You cannot substitute your wisdom and judgment for that of the legislature. Kaya nga may separation of powers. Yun po yun. Ang daming na-violate kung gano'n. Ano naman yun sa aking hamak na pagkaunawa sa batas. Ganun nga po yun. So yun ang nangyari. So dapat yan. At saka siyempre tama si Manang Aimee. Matayin yung sumipot. Tinatago kayo. Di ba? Pangit yung optics. Aray ko. Kung meron naman talagang executive privilege, but the manner by which you invoke is na hindi na sila dadalo, isnab na namin, hindi na kami pupunta. Bakit yung kwan ko pag hindi pupunta? Dati sa Senado, hindi pupunta si Neri, hindi pupunta mga cabinet members, pinaparesto. Kung tingin nyo wala sa lugar, sumunod kayo kasi iniinsulto nyo naman yung co-equal department. Pero kung meron kayo misgiving katulad ni Neri, pumunta siya sa hukuman, hindi para ang executive secretary o ang presidente magsabing executive privilege yan, di na kami magsasalita. Di pwede yun. Kabastusan yon, kalapastanganan yon sa saligang batas at kayabangan yon. That is the height of arrogance.